Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O gusto ko lang na i-share ho ito sa inyo for the record. Lahat naman na ginagawa ng Pangulo regarding sa kanyang mga programa o proyekto, kapag makikita ho natin ay sinishare ho natin dito sa ating YouTube channel, The Action Man, para bigyan ng komento, reaction. So eto nga ho mga ka-aksyon, sinagot nga ho ni Mr. President Bongbong Marcos ang mga nagsasabi o mga nagbabas sa kanya. Matindi ho ang naging sagot dito ni Mr. President Bongbong Marcos. At ngayon pa lang sinasabi ko, agree ako sa naging sagot ni Mr. President Bongbong Marcos. Eto nga ho mga ka-aksyon, ngayong araw ay nagtungo ho si Mr. President Bongbong Marcos sa lugar ng Tarlac, na kung saan nag-launch itong bawat bayan ay makikinabang. So alam naman po natin na nanggaling pa lang ito si Mr. President Bongbong Marcos sa iba't ibang kalugaran ng Mindanao para pangunahan ang paglulunsad ng bawat bayan ay makikinabang. Okay? So, eto ho mga ka-aksyon, panoorin at pakinggan ho muna natin kasi dito sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos talagang ramdam niya ang init ng pagsalubong ng Tarlakenyo. Eto po, panoorin po muna natin. Credit o courtesy ho sa video ng RTVE Malacanang. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Medyo may kahabaan ho ang video pero pakinggan nyo ho ang naging mensahe ni Mr. President Bongbong Marcos sa ating mga kababayan ng mga Tarlakenyo. Eto po, panoorin po muna natin. Maraming salamat. Magandang umaga po. Nabigat yung amin na po. At maraming salamat sa napaka-init na natanggap kong salubong mula pa sa labas. Nandun yung ating ibang mga presidential scholar at dito sa loob sa inyong gymnasium at masarap na mapunta nga sa bandang norte pagka lumilipat ako kung saan ako pumupunta. Pero palapit na doon sa amin sa Ilocos Norte, nararamdaman ko talaga ang init ng inyong salubong. Maraming salamat. Thank you. Nandito po ako, ang sadya ko po rito ngayon ay upang tignan po yung ating dalawang program na ginagawa. At ito po ay ating binigay na konting tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang pamamaraan. Unahin ko, dalawa po yung program na yan. Yung una po ay yung galing po sa tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yan po ay pondo na nasa national government na talaga, kagaya ng sa pangalan, para suportahan ang local government. Ngunit sa nakaraang panahon, ay hindi masyadong maganda o hindi masyadong maayos o hindi masyadong nalalaman kung paano magamit yung pondo na yan. Alam nyo, naging governor ako sa Ilocos Norte ng 3 termino, 9 na taon ako doon. At sa 9 years ako nag-governor, tinatanong ko sa aking mga kapwa-governor at tinatanong, paano ba yung makakuha dyan, matulungan tayo ng LGSF? Sa 9 years ko na naging gobernador, minsan hindi nasabi sa akin kung paano makuha yung LGSF na yan. So in other words, walang sistemang nakikita at hindi talaga nabababa yung pondo na yan kung saan-saan lang nagagamit. Kaya sabi ko, nung umupo ako bilang Pangulo, sabi ko, ito na yung pagkakataon ko. Aayusin ko yung sistema ng LGSF. Kaya ito po ang ginawa namin. Yan po, imbis na ang national government pa ang magdadala, magbibigay, mamimili kung sino mabibigyan, kung saan ilalagay. Ito po ay sinama po natin ang mga local government. Dahil kagaya ng sinabi ko, ay ako sa politika, lumaki ako sa local government. Kaya naging vice governor ako, naging governor ako ulit. At doon ko talaga natutunan kung ano ba ang pangangailangan ng taong bayan. At iba talaga ang trabaho kasi ng local government kaysa sa mga national official.
mga congressman, mga senador, hanggang Pangulo. Kaya sabi ko, isama na natin, gamitin na natin sa tama yung LGSF, yung Local Government Support Fund. Kaya po, yan ang aming ginawa at binabaan na lang namin, sinabi namin, magpatulong tayo sa local government. Unang-una, dahil unang-una, isang malaking bahagi, itong mga nakikita ninyo, sako ng, sa 10 kilo na sako ng bigas, ito po ay ating binibigay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nakakalungkot po, pero ang katotohanan, marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak na makakain. Kahit sa isang araw, minsan lang kumakain, o sa 2 araw, 2 beses lang kakain. Kaya mahirap naman kung ganun. At hindi ko makalimutan, nung una akong umupo, in-interview po ako, at tinanong sa akin, ano ba talaga ang ambisyon mo? Ano ba talagang pangarap mo para sa Pilipinas? Kako simple lang naman. Ang aking iniisip ay sana masimulaan natin, tulungan ang ating mga kababayan para makarating tayo doon sa araw na wala nang gutom na Pilipino. Kaya po ating ginagawa ito. Kaya po, ang aming sabi ko, gamitin natin ang local government, magpatulong tayo. Dapat magandang ugnayan natin sa local government. At tanong sa akin, bakit local government? Kako, kung tayo pa ang gagawa sa national government, paano? Sino maglilista tayo ng mga beneficiary? Saan natin gagawin yung listahan? Magpapadala tayo ng tao sa kung saan probinsya, kung saan bayan, magtatanong tayo, magse-survey, at aalamin natin kung sino yung mga nangangailangan. Gaano katagal yun, ilang buwan yun. Bago aakyat na naman yung listahan, ipapadala na naman sa Office of the President, tatanong na naman sa atin kung ano yung gagawin, paano gagawin, ano yung sistema. I-approve na naman yun, bago bababa ulit. At para magpapadala na naman kami ng tao para mag-distribute. Kako, napakatagal nun. Yung prosesong yan, yun lang sinabi ko, madali lang ang pagkasabi, pero buwan-buwan yan bago mabuo, baka 1 taon pa, bago mababa ang serbisyo na binibigay natin sa tao. Kaya sabi ko, wag na natin gawin yun dahil sa karanasan ko bilang gobernador, yung mga listahan ng mga benepisyaryo, yung mga listahan ng mga ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng may makain, ay nasa kanila na yan. Dahil naalala ko, nung panahon ko, doon sa Ilocos Norte, araw-araw namin inaayos yung listahan yan. Tinitingnan kung meron ng maayos na naging maganda na ang buhay, hindi pwede nang itanggal sa listahan. Kung meron naman nagkakaproblema, idagdag natin sa listahan. Yun araw-araw. Sabi ko, ba't pa tayo gagawa ng listahan yun? Tanong na lang natin sa gobernador, tanong natin sa mayor, tanongin natin sa mga barangay. At ganun ang ginawa namin. Kaya dito sa magandang ugnayan sa local government at saka sa national government, na ibaba na, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo at saka benepisyo na galing sa national government dahil maganda ang pagsasama at pagtulungan ng local government at saka ng national government. Kaya ito po ay para nagawa na natin yung kung sino mga magiging benepisyaryo at ito po ay binibigyan bahagi ng LGSF na binigay natin sa ating mga local government official. Kako sa kanila, sana naman ay gawin natin na magbigay tayo ng kaunting bigas para sa ating mga kababayan na yun na nga ay hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. Kaya ayan po yung tigsa 10 kilo ng sako ng bigas na ibinibigay natin sa ating mga beneficiary para sila ay kahit papano ay meron silang mailalagay sa kanilang mga hapagkainan. Kaya yan po ang isang bahagi doon sa programa ng LGSF. At isa pa po, huwag niyo pong iisipin na minsanan lang ito. Ito ay magbibigay kami nitong 10 kilo ng sako ng bigas 6 na beses sa 1 taon. So every 2 months magbibigay uli kami. Kaya para matiyak naman na yung mga nangangailangan ay magkakaroon ng hindi na mag-aalala na wala silang makain, wala silang ipapakain sa kanilang pamilya.
Dito sa Tarlac, makakatanggap ay 3,077 na benepisyaryo dito sa lalawigan ng Tarlac. At ito po ay ginawa na natin sa buong Pilipinas. Para alam nyo naman, kailangan talaga ay lahat ay pantay-pantay ang ating ginagawa. At hindi na para matanggal na, sasabihin na, doon lang, may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon. Kaya sa mga 2,000, halos 2,000 ang LGU natin sa buong bansa. Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng ganitong ng LGSF, ng tulong ng LGSF, kasama na rin diyan yung RISE program na ating ginawa. At yung iba po na local government nakadalawa na, pangalawang bigay na. Kaya patuloy po to, asahan po ninyo. At ito po ay para naman, dahil nalaman naman natin na dahil sa gera sa Middle East, yung nangyayari, tumataas ang presyo ng langis. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa. Kaya yan po ang aming tulong sa inyo at sana po ito ay makakapagbigay ng kahit kaunting ginhawa po. At hindi nyo na po inaalala kung ano yung kakainin ninyo, ano yung papakain ninyo sa inyong mga pamilya. At yung sa LGSF naman, dahil hindi naman inubos nito, ay merong mga sasakyan na nakuha para sa mga disaster response, multipurpose buildings sa Barangay San Isidro, La Paz, Capas, at pagtayo, naglagay tayo ng FMR, ng farm to market sa Herona. Yun kasi, yun ulit, ay sinabi namin sa local government, kayo nang bahala. At alam ninyo yung sitwasyon dito sa inyo. Kaya't ganun din ang ginawa namin para sa mga barangay. Iba naman po, yun yung pangalawang programa na pinag-uusapan ko. Yung pangalawang programa ay yung Socio-Civic Development Program Fund. Social-Civic Program Fund. Ito po, yung binibigay po naman natin ay binibigay din ng Office of the President, pinapadala sa ating lahat ng mga barangay, pinapadala po natin sila ng 200,000 piso bawat barangay. Para saan yon? Kung makita po ninyo, nung nasa labas, nakausap ko yung ating mga nagiging presidential scholar. Ano po ba yung presidential scholar? Yung presidential scholar, yung 200,000 na binigay natin sa mga barangay, sa mga bawat barangay, ang sabi lang namin, yung 100,000 doon, yung kalahati doon, 100,000, doon sa 200,000, 100,000, gamitin ninyo para makapagbigay tayo ng scholarship sa ating mga kabataan. So bawat barangay, mamili sila ng 5 na magiging presidential scholar. So sa bawat barangay, may 5 presidential scholar. Paghahatian yung 100,000 na bawat isa ay makakatanggap ng 20,000. Yun po yung binigay kong cheque sa inyong ABC. At yun po ang aming patulong para sa ating mga kabataan para sila ay makapagtapos. Ang payo lang namin sa ating mga barangay officials, mamili kayo yung malapit na magtapos. At baka hindi makapagtapos dahil kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging problema, ay itong 20,000 piso ay makakatulong sa kanila. At dahil mahalaga ito, dahil kung titingnan po ninyo, ang budget nitong administrasyon nito nung nakaraang taon at saka itong taon at saka sa susunod na taon, talagang pinaka-priority ang edukasyon.
dahil sa aking palagay, yan ang pinakamahalaga na serbisyo na may bibigay natin sa taong bayan. Kaya dahil siyempre ang kabataan, atin yan ang kinabukasan natin, kaya para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas, kailangan maganda ang naging edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya yan po ang aming inuna. Nagbigay po tayo ng 200,000 sa kada barangay, at 100,000 doon sa 200,000 na yon, ibibigay, magkakaroon sila ng presidential scholar, 5 na presidential scholar sa bawat barangay. Bakit po presidential scholar? Dahil galing sa Office of the President po yan, yung 200,000 na yan na binibigay natin sa barangay. Ano ngayon, tatanong ninyo, anong mangyari doon sa natirang 100,000 na binigay natin sa barangay? Sila na ang bahala doon. Sila na ang bahala, yung mga barangay official, kung saan nila gustong gamitin, yung perang yan. At yung mga napuntahan namin ng mga barangay, alam niyo po, dahil yan na naman, nanggaling yan sa karanasan ko sa bilang gobernur. Ang nakakaalam sa barangay, ang nakakaalam sa bayan, ang nakakaalam sa lungsod, ang nakakaalam sa probinsya, yung local government official. Pinagmamalaki ko nga nung nasa Ilocos Norte, wala nang mas marunong sa Ilocos Norte kundi ako, dahil akong governor dito. Kaya sa barangay, ganun din. Silang nakakaalam sa sitwasyon kung ano ba talagang pangangailangan nila. At sari-sari kung saan nila ginamit. Bumili ng motorsiklo, bumili ng computer. Meron akong napuntahang barangay, bumili pa ng bigas para dagdagan pa itong ating rice program. Kaya nasa sa kanila na yon. At alam ko naman, nagagamitin nila sa pinakamagandang paraan upang matulungan ang taong bayan. Yan po ang ating dalawang programa. Yan po ang dalawang programa na nasa ilalim po ng bawat bayan makikinabang. Ito po ay ang magandang tulungan ng national government at saka ng local government. Talagang ginawa nating partner, hindi lamang kami nang uutos na sinasabi, ito yung gagawin ninyo, ito yung gagawin ninyo. Sa sinasabi, tulungan nyo kami para maibaba. Bakit natin ginawa nyo? Para maibaba ang benepisyo at saka lahat ng serbisyo ng taong bayan, mapababa ng mabilis at malawak kaagad. Kasi kung national government lang ang gagalaw, may kabagalan ng kaunti. Pero pag nung sinama natin yung local government, napabilis ng husto. Kaya mabuti naman at magandang coordination ng national government maibaba. Lagi ko pong sinasabi, kung hindi sa hanggang sa barangay official, ay kung hindi sa local government, kahit anong gawin ng national government, kahit anong sabihin namin na mapakandang serbisyo, napakagandang benepisyaryo, hindi po mararamdaman yan, kundi hindi mararamdaman na mabilisan yan kung hindi maganda ang ugnayan sa local government at saka sa national government. Kaya, at isa pa po, bago po ako magtapos, isa pang bagay, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nasa likod ninyo, kasama po ninyo sa lahat ng inyong pangangailangan. At kami po ay hindi lang kami nanguutos at sinasabi na iyan ang mga kailangan ninyong gawin. Kung hindi, kami rin ay nakikinig. Kaya kung meron kayong naiisip na kailangan gawin, meron kayong nakitang problema, meron kayong nakitang solusyon, kung ano man, ang inyong mga iniisip, kung may hinaing kayo, may suggestion kayo, ay sabihin nyo po sa amin. Sabihin niyo sa inyong mga local government official, sabihin nyo sa mga nandito, mga representative ng mga iba't ibang national agency, at alamin para malaman namin kung ano ba talaga ang pangangailangan ninyo. At asahan po ninyo, kagaya ng sabi ko, ang inyong pamahalaan ay nandito para sa inyo. At kung ano man ang inyong hinihiling, kung kaya namin ibigay, kung kaya namin gawin, asahan ninyo, gagawin po namin. Asahan ninyo na yung pamahalaan ninyo ay nakikinig sa inyo at ginagawa ang lahat. Nag-iisip kami kung paano pa ang makatulong. At lahat ng maaring gawin ay gagawin namin para naman matiyak na
ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, ay naaalagaan, naaalalayan, hindi lamang sa panahon ng sakuna, kung hindi sa araw-araw ninyong buhay. Kaya asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pamilya, o hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Just take na kada kayamin. Just thank you. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasamang lahat ng ating Yun na ho mga ka-action, mga kakapink, no? Napakinggan na ho natin ang naging mensahe ni Mr. President Bongbong Marcos sa ating mga kababayan ng mga Tarlakenyo. Congratulations po sa inyo ha. Congratulations po sa inyo. So alam naman po natin ang programa na ito ay napakaganda. Although na hindi man mabigyan lahat, no? Although na hindi man mabigyan lahat. Pero malaking tulong ho ito sa mga beneficiary tulad ng mga scholar student at makatanggap ng tig 10 kilos na bigas every 2 months kasi 6 months 6 na beses po ito gagawin sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, every 2 months, makakatanggap ng tig 10 kilos na bigas ang mga benepisyaryo. Kaya hindi ho ito mabigyan lahat kasi ang priority talaga nito, yung una-una, yung may mga PWD, senior citizen, at yung mga kapos ang kita sa araw-araw. So, yun talaga ang prioritize nitong tig 10 kilos na bigas. Pero yung mga medyo may kaya-kaya naman, may kaya sa buhay, kaya kumain, kaya gumastos, so bakit kailangan pa nila yung bigyan? Kaya nagkakaroon ng survey sa local government. Kumbaga tinitingnan nila bawat pamilya kung sino ba ang deserve na makatanggap ng tig 10 kilos na bigas mula sa programa na tinatawag na LGSF, Local Government Services Fund. Okay? Kaya ano lang po talaga ito. Kumbaga hindi po talaga lahat ng Pilipino mabigyan. Oo. Pero napakaganda ng programa na ito kasi nakakatulong ho ito sa ating mga kababayan na mga PWD, senior citizen, or kapos ang kita, no? Kaya maganda po ang programa na ito. Oo. At diyan kung narinig nyo ho ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no, na may mga nagsasabi daw na bakit ang tinutulungan nyo lang kung saang lugar kayo nananalo, pero yung talo kayo, hindi nyo tinutulungan, o ano ba ang naging sagot ni Mr. President Bongbong Marcos? Oo, hindi totoo. Oo, kasi para sa kanya, basta Pilipino ka, tutulungan natin. Oo. Which is, ito naman kasi, ang bawat bayan makinabang na programa, nationwide ho ito. Oo, inilulunsad ho ito sa mga kung saan-saan na mga kalugaran ng Pilipinas. So, paano nasabi na pinipili lang ang binibigyan kung saan nanalo? So, tayo na nakatutok, nakasubaybay dito sa bawat bayan, kitang-kita naman po natin na nationwide ho ito ang programa na ito na Local Government Services Fund, di ba? Kumbaga walang pinipili ho ito. Kaso nga lang may limitasyon kung sino lang ang mabigyan kasi hindi naman talaga mabigyan lahat ng Pilipino. Kakayanin ba ng gobyerno yan na supplyan tayo ng bigas buwan-buwan? Oo. Siyempre, ang mga priority lang talaga. Which is, masaya na ho tayo kahit di man tayo makatanggap kasi tayo naman, makakabili naman, makakain ng 3 beses sa isang araw. So, ang priority lang talaga dyan, yung mga kapitbahay natin, nakapos ang budget, hindi makapagtrabaho dahil may kapansanan. So, yan po ang priority talaga ng tag 10 kilos na bigas. Okay? So, yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone!